Magandang gabi po sa inyong lahat guys. Hindi ko inaasahan. Nandito po yung dalawang 20 guys. Bumisita mismo sa ating bahay. Kaibigan, tatay, Linyo. Salamat po sa inyong dalawa. Ano po ba ang inyong mga balita po ngayon sa akin? Bakit po napapunta po kayo dito na wala pong mga pagpapaabot sa atin na kayo po ay bumisita dito? Salamat po sa inyong dalawa. Ano po ba yung impormasyon na yan? Guys, tungkol po ito sa kalamidad ha. Kasi kita po ni kaibigan guys na maraming nagpapanik. Kasi meron po daw nga nakapagpapaabot nito na sa Pitsa 18 daw may magaganap po daw na malakas po na lindol. Kalamidad. Naku po. Pero kaibigan, di ba meron kayong pinapaabot sa amin? Na mayroon pong paparating na malakas na lindol o dito pa talaga tumama sa Mindanao? Isa-isa lang mo guys, nagdungan-dungan yung sila paabot kasi emergency yun kaayo ni. Kaya kaibigan, nais din ko pong itanong sa inyo, sa Pitsa 18 daw mayroon po talaga daw magaganap, may nagpaabot. Kaya gusto ko itanong sa inyo, ano po ba nakikita po nyo sa 18? Meron po talagang malaking kalamidad po kayong 18 po dito sa Mindanao? Igon si kaibigan guys, Linyo. Mahirap po talaga kung manghula man kayo. Huwag po ninyong lagyan po ng mga oras o pitsa. Kasi nakikita mismo ng ating kaibigan guys, walang malakas na lindol. Ngunit, ikaw tay, ano pong madugtong mo dito? Tama si kaibigan, tama sila. Ngunit guys, ang kanilang nakikita na mayroon talagang paparating na mga kalamidad sa atin, pero hindi po nila alam, no, na mangyayari sa 18 o anuman pong mga pitsa. Basta ang sinasabi ng ating kaibigan, mayroon pong mga kalamidad na paparating sa Mindanao, hindi lang sa Mindanao kundi pati sa buong Pilipinas. Kaya dapat po talaga kailangan po natin na maghanda at mag-ingat, manalangin. Kaibigan, maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po ng mga tulad po ni Bro Jan Digia, no, na may nagpaabot din po sa atin, nagkapaabot din po siya sa atin na mayroon po talagang lindol, malakas na ito. 18 daw mangyayari sa July. Alam po ninyo, pag 18 guys, malapit na ang 18. Malapit na, yun po ang totoo. Sobrang lapit na po. Kaya dapat po talaga tayo mag-ingat. No? Kung baka po matsambahan, di ba? O matsimpuhan ba? Pero itatanong ko po sa inyo, totoo po pa talaga kaibigan na mayroon po talagang paparating po na kalamidad dito sa Mindanao? Ingon si kaibigan nato nga si tatay guys, ay dili daw gyud magkampante, di po talaga magkumpiyansa karon. Nakita gyud nila kaibigan guys na mayroon talagang mangyayari po na paparating po dito sa Mindanao. Hindi lang sa Mindanao kundi sa buong Pilipinas guys. Sa bagay, hindi naman po natin pwedeng ipapaabot na tungkol sa ibang bansa. Alam naman po natin na ang ibang bansa ngayon ay lagi pong tinatamaan po ng mga kakaibang kalamidad tulad po ng pagbaha. Ito po guys, sinabi na po ng ating kaibigan noon na mayroon pong lalamunin na syudad sa pamamagitan ng tubig. Kung maalala pa ninyo yan, di ba? Totoo po kaibigan, nagkaroon po talaga sa Texas. Oo, kaya dapat po guys, no, mag-ingat tayong lahat. Ako ay nagpapasalamat po sa mga kaibigan natin dahil po yung mga nagpapanik dyan, no, paki-share. Alam kong hindi lang kayo ang pumanik dito. Mula nang napanood po ninyo ang mga post ng iba, nilagyan po nila ng mga time at saka pitsa, no? Walang mangyayari po sa pitsa na yan. Pero mayroon pong sinabi si kaibigan na huwag kayong magkampante dahil po mayroon talagang paparating pa.
na mga kalamidad na hindi po natin inaasahan. No, nababanggit po lagi po ng ating kaibigan. Mismo si kaibigan natin Windy, dalawa sila pumunta dito sa atin para na po maipaabot dahil po nakikita po daw nila ang mga tao na napakarami pong natatakot sa mga naghula. Di lang po, no, mayroon pang nagpaabot sa atin guys, hinulaan po daw ito ni Rudy Baldwin na mayroon pong tatama po ng malakas na lindol ang Surigao, asa ba to, Davao, Cotabato, basta mayroon pong hinulaan, di ko lang alam. Ha? Oo nga, sabi ng ating kaibigan, mas maganda nga na mayroon po nanghuhula ng mga tao dahil po nakakatulong sila. Dahil nakakatulong sila guys, kung bakit nasabi namin, para ang mga tao na laging nagkakampanti sa mga area ng mga delikado, at least po ay makapaghanda sila na maalala nila na mayroon pala hinulaan si Rudy Baldwin na mangyayari, kaya dapat pala hindi ako aalis dito, at saka yung mga anak ko, dapat po ang mga anak ko nasa bahay lang lagi para makapaghanda kung ano man po ang darating. Kaya hanggang dito na lang po kaibigan, salamat po sa inyong dalawa. Mag-uusap po tayo off cam, kasi meron po akong ipakilala sa inyo tungkol po ito sa nakita ko nga punso doon sa mangga. Gusto ko pong bisitahin po natin. Pwede po ba kayong mapakiusapan? Oo, hindi po daw nila kayo kilala. O binigyan ko po ng alay kanina. Mabuti po sila. Sabi ng ating kaibigan 88, huwag ka agad-agad magtitiwala sa mga duwende na makakilala mo. At mapuntahan mo yung mga punso at nakikita po yung punso sa mga lugar na pinupuntahan natin. Hindi po nila alam guys. Grabe, no? Hindi po nila alam guys, ni kaibigan, na meron tayong bago nakilala ng mga punso ngayon. Sabi na ating kaibigan, wala tayong magkampante kasi hindi lahat po ng duwende ay mabuti at saka mapalin lang po daw talaga. Salamat kaibigan.